At so ayan, hi guys, welcome back sa channel natin at ito, ituloy na natin yung karugtong ni chapter 401A kanina. So ito, B na tayo ngayon. Pero bago tayo magsimula, ay kung bago ka pa lang din sa channel natin, ay huwag mo kalimutan mag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell para ma-update ka every time na meron tayong bagong upload. So yun lang naman po at ulit, ay huwag na nga natin patagalin pa. Simulan na natin yan. At so kanina nga ay dito tayo natapos sa pagdidiscuss nito ng Guardia ni Tobeba patungkol sa original plan ni Biandnetero. At din pagkatapos nga niyan ay dito biglang sagot na etong si Bill at sabi niya nga dyan na kapag tumagal pa etong usapan nila dito ay magsuspecha na yung mga tao dun sa labas. Pero eto nga, sagot si Kurapika, sabi niya nga dyan, pero kahit na kailangan pa rin nilang marinig ng buo etong sinasabi ng Guardia ni Tobeba bago sila pumirma dyan nga sa kontratang sinasabi niya. At after nga nito ay eto tuloy sa pagsasalita ulit etong Guardia ni Tobeba. At ang sabi niya ngayon dito, yung kanyang half sister na si Makaha pagkatapos ma-release sa pagiging private guard ay walang ginawang kahit na anong hakbang si Biandnetero. So ang ibig sabihin lang nito, not necessarily kung saan ka na-assign na prinsipe ay yun na rin yung target mo. So ibig sabihin, kunyari eto nga yung Guardia ni Tobeba, hindi porket kay Tobeba siya naka-assign, si Tobeba na rin yung target niya. So hindi ganun. At ang dagdag niya pa nga na yung sa pagiging malapit sa mga prinsipe at saka yung sa pagiging sundalo nung sa Royal Army na tong Kakin, hindi na talaga nga raw kailangan yun eh. Talagang minanipula lang ni Biandnetero yung kanilang buhay saka nga yung kanilang pangarap. But then, eto nga sagot ngayon si Kurapika, sabi niya nga ngayon dyan, no, ang ibig sabihin nito nung Guardia ni Tobeba na kahit di niya alam yung target niya ay naniniwala siya na yung mga prinsipe yung target nila, yung isusumpa nila hanggang sa mamatay. Pero eto, sabi nga nung Guardia na to na oo, although hypothesis pa lang naman niya yan, pero yan yung pinaniniwalaan niya, target nila talaga dyan yung mga prinsipe. Kasi nga raw, ang tuloy niya nga rito na hindi coincident lang yung mga numbers. So kanina sinabi niya nga na meron nga raw na 10 mahigit na tinatawag na mga appetizing sacrifices. Tapos may 14 na mga prinsipe. So ngayon, although hindi niya nga raw alam kung sino yung target saka nga kung sinong papatay dun sa mga target na yon, pero malinaw lang na pinapakita rito na si Biandnetero gusto niya ng tuldukan etong succession war. But then, ay eto nga bilang salita ulit etong si Bill, sabi niya nga dyan na hindi ito nabanggit nga ni Biandnetero sa kanila. So ang ibig sabihin nito ay malamang baka nakuha na ni Biandnetero yung gusto niya, ibig sabihin nasa kanya ng araw yung trigger. O di naman kaya ay naghihintay na lang sila hanggang sa ma-meet yung condition na kailangan nila dun sa pag-iipon nung kinakailangan na aura. Pero ito nga, sabi ni Kurapika dyan na baka yung sa pangalawang sinabing sa pangalawang option ni Bill yung sa babagsak yung sagot nila dyan. So dito sabi nga ni Kurapika, kasi etong si Biandnetero currently ginapang niya talaga yung sarili niya hanggang sa makaabot siya dun sa pinaka-core nung Kakin. At now, yung pinakasimple nga lang daw na pwedeng gawin dito ay yung ibigay na kay Prince Benjamin yung trono. Kasi ganito nga raw yan, para patayin ka sa pamagitan ng isang curse, ibig sabihin talagang malakas ka. At eto nga para ma-ensure na etong si Prince Benjamin talagang mag-i-stay siya o magtatagal siya dyan sa succession war, kaya posible na sinabihan na siya sa pamagitan ng isang encrypted code. At eto nga tuloy pa ni Kurapika, di ba ngayon etong si Prince Benjamin binabackupan pa yan ng Royal Army, tapos meron pa siyang trump card at ayun nga yung pwede siyang magbigay ng special order sa mga yan. Pero umapila dito etong ng Guardia ni Prince Tobeba, sabi niya nga dyan na hindi, sa tingin niya hindi si Prince Benjamin yung pinag-uusapan nila rito. Kaya naman dito ay eto ay medyo natahimik etong sila Kurapika. At eto biglang salita pa eto nga yung Guardia ni Prince Tobeba, sabi niya nga dyan na huwag kakalimutan ito nila Kurapika na yung pinag-uusapan nila isang cold-hearted at saka nga isang tusong lalaki si Biandnetero. At saka isa pa, napakaraming oras nga raw yung hawak ni Biandnetero para pagandaan etong plano niya. At hindi raw aabot si Biandnetero sa ganitong klaseng preparation kung ang susuportahan niya lang ay yung isang easy target. So kaya dito, pinapawis na etong sila Kurapika. At sabi niya ngayon dito sa Guardia, so anong ibig
sasabihin mo dyan? At eto, salita na. Etong gwardiya ni Tobepa, sabi niya nga dyan na naniniwala siya. Etong si Beyond Netero, anak niya yung isa sa mga prinsipe. So kaya dito ay ayan, nagkagulatan ngayon dyan. Etong sila Kurapika. Pero eto nga, biglang tanong na ni Kurapika. Etong si Queen Oito, sabi niya nga dyan na ano ba yung mga requirements para makasali dyan nga sa Succession War. So sagot, etong si Queen Oito habang medyo natatakot siya, sabi niya nga dyan, sa pagkakaalam niya, yung mga legitimate lang na anak ni Huiguru yung pwedeng sumali sa Succession War. But then pagkatapos nga nito is ayan, biglang katahimikan ngayon dito sa kwarto nila Kurapika. But then ay dito sa labas biglang kinatok na sila. So eto naman yung private guard ng pangatlong prinsipe at tinatanong kung ano nangyari na, kung kamusta na etong sila Kurapika kasi ang tagal na nila dyan sa loob eh. So eto, labas si Kurapika, sabi niya nga dyan na pinag-uusapan nila sa loob yung sa peace treaty naman, yung sa grupo nito ni Prince Tobepa. At eto, para maging transparent sa kanila ay sasabihin niya rin kung ano nga yung pag-uusap nila dyan. Pero kailangan muna nilang maghintay pa kahit konti, sabi niyang ganyan. So ito, tingin-tingin lang etong si Yurikov dyan nga kay Kurapika. But then eto namang kabilang banda dito kay Bambina, nakalimutan ko yung pangalan ng sundalo nito ni Prince Benjamin. Sabi niya nga dyan na walang nagbago dyan nga sa aura ni Kurapika. Pero sa ngayon ay mukhang alam na nga raw ni Kurapika na isang user, yun nga yung babaeng pumasok sa loob, yung sa gwardiya ni Prince Tobepa, at saka isang mass murderer, sabi niyang ganyan. So dito, ang tanong niya, ano kaya yung pinag-uusapan nga nito nila Kurapika at saka nga ng babaeng gwardiya. At din ay pagkatapos nga nito is tuloy dito sa loob ng kwarto nila Kurapika. At so dito sabi ngayon ni Kurapika na sige, ituloy niya yung patungkol sa sinasabi niyang kontrata. So ito salita yung babaeng gwardiya, sabi niya nga dyan na itong kontrata patungkol yan sa peace treaty sa pagitan ni Prince Tobepa at saka nga ni Queen Oito at saka ni Prince Wabol. At ang mangyayari niyan ganito, bawal sila maglaban o bawal nilang atakihin yung bawat isa. So ibig sabihin kahit yung mga private guards neto nila Queen Oito at saka nga ni Prince Tobepa, bawal sila maglaban-laban ganyan. So now, kapag etong grupo nila Kurapika ay sinira yung rule na yan, ay dyan na mag-activate ngayon etong ability dito ni yung gwardiya ni Prince Tobepa. At ang mangyayari, mapipilitan etong sila Kurapika o mapo-force sila dun sa state ng pagiging Zetsu. So alam naman natin, yung pagiging Zetsu na yan o state dun sa pagiging Zetsu, delikado yan sa mga user. Pero ayun, isa pa, etong kontrata na to, nire-renew yan kada week at ang mangyayari, may representative na pupunta si Prince Tobepa dito sa kwarto mismo nila Kurapika. So every Sunday raw yan, 9 AM at dyan nila gagawin yung renewal neto nga ng kontrata. So grabe, napaka-specific na instruction dyan. Pero eto, sagot si Kurapika at sabi niya nga dyan na teka lang, medyo malabo yung instruction. Kasi paano nga raw kapag ganito? Kunyari, ginamitan nila ng nen ability yung kabilang partido, ito sila Tobepa. Pero healing ability naman yun. So paano yun? Makukonsider ba na pag-atake yun? Kasi gumamit sila ng nen na kapangyarihan. So sagot, itong babaeng gwardiya, sabi niya nga dyan na hindi. Kasi ang mangyayari lang ganito, kapag itong sila Kurapika ay harmful yung ginawa nilang paggamit ng nen dun sa kabilang grupo kala Prince Tobepa, at saka kapag nakakasira sila o nagiging sagabal sila dun sa plano man o sa kung ano man yung ginagawa nila Prince Tobepa, ayan, saka lang nila mabibreak nila Kurapika yung rule at dyan na rin mag-activate yung ability nito ng babaeng gwardiya ni Tobepa. Pero ang tuloy niya pa, kahit naman si Prince Tobepa hindi kayang inalify ng one-sided lang etong kontrata na to, at saka isa pa, di niya rin daw naman kaya na yung i-activate niya yung kanyang ability kahit na walang problema dyan nga kala Kurapika. So yun dito sa isip-isip ni Kurapika, kasi nga naman ang haba, delikado masyado, yun nga yung 1 week na nasa state ka nung Zetsu. But anyways, ay tuloy pa nga dito nung gwardyang babae na kapag etong si Prince Tobepa nag-retire na sa Succession War, o di naman kaya dalawang competitors na lang yung natira dyan bago pa man nila makita yung anak ni Beyond Netero, idinagdag niya sa kontrata, if of chance na etong mga prinsipe na ito ay not applicable, ay dito na nila mamimit etong ang criteria at dito na mag-activate ngayon etong boon na kung tawagin. At eto nga, sabi ngayon ng babaeng gwardiya dyan, pero kapag si Prince Tobepa hindi pinirmahan niya ang dagdag sa kontrata ay mapapawalang bisa yan. Pero kung etong sila Kurapika ay nagtuloy-tuloy pa rin at namit nila yung criteria, ay nangangako etong babaeng gwardiya na gagawa siya ng panibagong private contract sa pagitan nilang dalawa ni Kurapika at bebestow niya etong boon kay Kurapika. So eto, sabi ng babae, etong boon na to, eto yung regalo niya kay Kurapika na kung
kung saan pwedeng gamitin ni Kurapika itong kanyang ability ng isang beses lang. So yun pala yung boon. Pero eto nga, sa isip-isip ngayon ni Kurapika na hindi na masama etong deal na to kasi magagamit niya yung ability ng babae na to. So depende na nga lang daw yan sa kung sino yung target niya. Yun nga lang, talaga medyo specific lang yung requirements para nga ma-meet yung condition sa ability ng babae. Pero ang kagandahan niyan, wala raw risk ito sa pagdating naman sa ability nito ni Kurapika. So ibig sabihin, kahit gamitin niya yung ability ng babae ay walang mangyayari kay Kurapika kasi nga walang risk sa pagdating sa ability niya. But then ay eto ngayon, sabi pa ni Kurapika na hindi rin gumalaw etong kadena dyan sa babae. So ibig sabihin, totoo yung mga sinasabi ng babae. Pero eto, bigla nagseryoso etong yung gwardiya ni Prince Tobepa. Sabi niya nga dyan na makinig muna etong si Kurapika kasi nga bago siya pumirma, gustong sabihin ng babae kung ano talaga yung desire niya. At eto, biglang sabi niya nga ngayon dito na kapag na-confirm na isa sa mga prinsipe anak talaga ni Beyond Netro, gusto niya siya mismo yung tatapos sa prinsipe na nga na yun. So grabe itong babae na to. Pero dito nga bigla niyang naalala si Beyond Netro. Sabay sabi niya nga dyan, kung shinare lang sa kanya ng tatay niya yung kanyang intention, ay kahit pa nasa ganitong sitwasyon siya ay hindi siya aabot sa ganitong resolve. Sabi niya ganyan. So ito medyo hindi ko naintindihan itong part na to, pasensya na guys. But anyways, ay pagkatapos nga nito ay ayan na, bukas bigla dyan itong pintuan sa kwarto nila Kurapika. Sabay biglang labas ngayon itong dalawa. So ayun, tingin-tingin ngayon sa kanila itong mga private guards na nga na to. At then ay dito nga biglang napa-question mark ngayon itong si Yurikov. Sabi niya nga dyan, teka lang, walang nagbago sa aura nito nila Kurapika at sa kanong babaeng gwardiya. Sabi niya, ano nangyari dun sa loob? Talaga bang nag-usap lang sila? Pero teka lang, bakit parang umiyak yung babae? Sabi niya dyan, umiyak ba siya? Sabi niya. So ano nangyari dun sa loob? At then ay eto nga, tingin-tingin ngayon si Yurikov dyan kay Kurapika. Sabi niya nga dyan, wala rin namang bakas na si Longhi inatake itong si Kurapika. So Longhi yung pangalan ng babaeng anak ni Beyond Netro. At sabi niya nga dyan na ibig sabihin, talaga nag-usap lang ba itong dalawa na to? So talagang di raw talaga mabasa kung ano yung nasa isip nito nila Kurapika. But anyways, ay eto nga, bilang salita si Kurapika, sabi niya nga dyan na yung pinag-usapan nga nila ay yung sa patungkol sa possible na peace treaty sa pagitan nga ng sa grupo ni Prince Tobepa saka dito sa grupo nila Kurapika. Pero yun lang, hindi pa rin sila nagkasundo. So hindi sila nagka-settle down pa dun sa peace treaty na yun. Saka isa pa ay sinabi nga lang nila na meron lang silang mga i-share dito sa labas o dyan sa mga private guards pa. Pero pili lang. So hindi yung buong detalye ng usapan nila yung sasabihin dito sa mga to. Pero ito nga, sabi ni Yurikov, hindi niya raw ibabay o hindi siya maniniwala dito sa sinasabi ni Kurapika. So sa isip-isip niya, sinasabi ni Kurapika yan para hindi mawala yung tiwala nung pangatlong prinsipe dito sa grupo nila Kurapika. At din ay pagkatapos niyan ay dito nga tinawag na ni Kurapika yung isa sa mga private guards na nung pangatlong prinsipe. So ito sabi ngayon ni Yurikov na aba, mukhang pwede dun sa pangatlong prinsipe yung detail dun sa pinag-usapan nila Kurapika saka nga dun sa gwardiya ni Prince Tobepa. So para sa mga nakakalimot, ito kasing si Kurapika o yung grupo ni Kurapika, sila Prince Wabble at saka yung pangatlong prinsipe na ano na yan nag-collab na sila. So kaya yan ay dapat talaga nagkaka-share-sharean sila ng mga details ng mga info dyan. So para yung ano ba, yung kanilang relationship ganyan, yung mag-maintain lang ganyan, yung trust nga nandoon pa rin di mawala. Pero eto, sabi nga ni Yurikov dito na si Prince Wabble safe siya as long na dyan ginagawa sa loob ng kwarto nila Kurapika yung Nen ceremony. At saka isa pa, mukhang wala talagang bakas na itong sila Kurapika ititigil itong pagtuturo ng Nen. But then ay pagkatapos nga nito ay dito sabi ngayon ni Yurikov dyan kay Bambina, nakalimutan ko nga yung pangalan ng soldier na to. Sabi niya nga dyan na mukhang ito na yung panahon o yung oras para mag-swap naman, magpalit na ng post. Pero ito ting-ting niya, ito si Bambina, sabi niya dyan, teka lang, bakit? Anong problema? So ito sabi ni Bambina, wala naman, sabi niya ganyan. Pero yun nga, isip-isip itong gwardiya na to. But then pagkatapos nga niyan ay dito na talon na sa side naman ito ni Beyond Netro. At ayan, grabe, naging parang kung ano na dito yung itsura niya. Sabay ito nga, kasama niya ito si Kanzai. So si Kanzai nagbabantay sa kanya. So dito sabi niya, tapos niya na itong libro na binabasa niya. Meron bang bagong libro dyan? Itong si Kanzai, sabi niya, wala raw, wala siyang may bibigay dito kay Beyond Netro. Basahin niya na lang ulit, sabi niya ganyan. O di naman kaya gumawa siya ng sarili niyang libro, ganyan. So dito sabi ni Beyond Netro, aba maganda yung idea nito ni Kanzai So meron ba siya yung ano dyan, papel saka ballpen? So pahingi na lang, sabi niya ganyan. Kasi nga, sulat na lang siya. Pero yun, sabi nga ni Kanzai, for safety purposes, wala siyang pwedeng ibigay dyan
kay Beyond Netro na kahit na ano. Sabay sabi na di ba meron naman siyang balbas sa kadugo, yun yung gamitin niya. So grabe, etong si Kanzai, but then dito nga bilang salita, etong si Beyond Netro, sabi niya nga dyan, alam mo ba yung sinasabi mo na pang ano, yung safe purposes, ganyan, kung gugustuhin daw neto ni Beyond Netro, kaya niya raw na isalpak yung bungo neto ni Kanzai dito sa librong hawak niya, sabi ng ganyan. So grabe, etong si Beyond Netro, medyo nagkakainitan sila dito ni Kanzai. Pero yun, sabi nga neto ni Kanzai sa kanya, habang ganito yung muka, meron para bang ibang request ito si Beyond Netro. So kaya ay natawa na lang etong si Beyond Netro, sabi niya ba ibang klase ka, sabi niya ganyan dito kay Kanzai. But then sabi niya nga dito na meron siyang gustong kausapin, pwede bang dalhin ni Kanzai yun dito sa selda ni Beyond Netro. At then ay dito may kita nga natin na itong si Black Whale, tuloy-tuloy lang siya sa paglalayag papunta doon na kay Dark Continent. At then ay pagkatapos nga niyan is yan guys, so hanggang dito lang itong chapter natin. So ayan, ay natapos natin sa wakas ito si chapter 401. So ito try ko siguro na isama rin na nga lang to, o di naman kaya ipagdudugtong ko itong dalawang si 401A natin sa si 401B para nga isang buong video na lang. Pero yun nga guys, ay ulit maraming salamat sa panood dito kay Hunter natin. So abang-abang lang para naman sa susunod na chapter na to. So yun lang naman, so lagi mag-ingat, God bless niyo lahat at kita-kits tayo ulit.